Iniwan sa altar ng isang mayamang magnate, muling nakaharap ni Cristina Suarez, ang lalaking iyon sa korte, sa usapin tungkol sa kanyang mga quadruplets. Bago ang hindi natuloy na kasal, nakatayo si Cristina sa kanyang suite, inaayos ang lace veil ng kanyang wedding gown. Sa ilalim ng banayad na liwanag ng silid, ang kanyang refleksyon ay kumikislap pabalik sa kanya. Tahimik ang silid, maliban sa tuloy-tuloy na tiktak ng orasan na nagmamarka ng 11:30 ng umaga. Ang kasal niya ay nakatakdang magsimula sa loob ng kalahating oras. Ang damdamin niya ay nag-uumapaw sa pananabik at pag-ibig. Handa na siyang pakasalan si Nestor Navarro, ang pinakamayamang tao sa Boston, at yakapin ang perpektong kinabukasan. Biglang nagring ang telepono niya. May pag-asang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Cristina nang sagutin ito. "Hello?" tanong niya, bahagyang nanginginig ang boses. Nanatiling tahimik ang kabilang linya sa mahabang saglit. "Cristina," malamig na wika ni Nestor, malayo ang tinig. "Hindi ako darating." Bumagsak ang puso niya, parang pinutol ng mga salitang iyon ang kanyang paghinga. "Ano?" bulong niya, ang boses ay puno ng pagkabigla. "Tapos na, kailangan kong unahin ang kumpanya. Maiintindihan mo rin balang araw." Biglang naputol ang tawag. Mula sa kanyang lupaypay na kamay, nahulog ang telepono sa sahig. Ang refleksyon niya ay nagpakita ng isang bride na nawala ng kinabukasan. Ang araw na sana'y puno ng kaligayahan ay naging isang panghabambuhay na pagsubok na hindi niya inasahan. Noong araw na iyon, gumuho ang kanyang mga pangarap. Nabalot siya ng lamig sa silid na dating marangya. Ngunit ngayoy tila hungkag, umalingaw-ngaw ang kanyang pagkawasak. Halos pumatak na ang mga luha habang pinunit niya ang kanyang belo at inihagis ito sa sahig. Ang gusot na lase ay sumisimbolo sa mga pangakong binitawan ni Nestor. Habang kumakalat ang balita ng kanselasyon ng kasal, naging paksa si Cristina ng media frenzy. Ang kanilang mga lente ay nakahantad sa kanyang pinakamalulungkot na sandali. Sa kabila ng pagkawala ng marangyang buhay at suporta, kinaya ni Cristina na buuin muli ang kanyang sarili at maglaho mula sa mga social circles na minsan niyang ginagalawan. Lumipat siya sa isang simpleng apartment sa malayong bahagi ng lungsod, isang mapait na paalala ng kanyang bagong realidad, malayo sa impluwensya ni Nestor. Isang buwan ang nakalipas. Habang nakaupo sa loob ng kanyang maliit na banyo, nagbago muli ang kanyang buhay nang makakita siya ng 2 pink na linya sa pregnancy test. Nanginginig ang mga kamay niya sa pagkaunawa ng kanyang nalalapit na pagiging ina. Buntis. Bumahan ng emosyon sa kanya, takot, kalituhan at pag-asa. Nagsanib lahat. Ang paglapit kay Nestor ay hindi na isang opsyon, buo ang loob niya ukol doon. Napakabilis ng pag-alis nito, masyado siyang iniwan sa kawalan. Hindi siya maaaring magduda, hindi niya hahayaan si Nestor na makabalik sa kanyang buhay. Nilimot niya ang ideya ng pagpapaalam sa kanya. Ngunit sa paglipas ng mga araw at buwan, lumaki ang kanyang katawan. Hindi lang isang buhay ang kanyang dinadala, kundi 4. Sa kanyang doktor niya nalaman ang balita tungkol sa quadruplets. May halong gulat at tuwa ang bawat salitang narinig niya. "Paano ko kakayanin?" bulong niya isang gabi. Ang kanyang mga kamay ay marahang nakapatong sa kanyang tiyan sa katahimikan ng kanyang maliit na apartment. Ngunit kinaya niya. Hindi lang siya basta nagpatuloy, bagkus ay nagtagumpay siya. Ang kanyang buhay ay naging isang kombinasyon ng trabaho at pagiging ina. Maingat niyang binuo ang mundo para sa kanyang mga anak, sina Simon, James, Jimmy at Mark. Sila ang mga mumunting liwanag na nagbigay ng saya sa kanyang araw at tawanan sa kanyang gabi. Sa bawat milestone, unang salita, unang hakbang, lalo pang tumibay ang determinasyon ni Cristina. Si Nestor ay nanatiling isang saradong kabanata.
Gayunpaman ang mga bata ay nagmana ng asul na mga mata at buhaghag na buhok nito, na siyang nagdala ng hindi hinihinging mga pagkukumpara mula sa mga estranghero, bagay na nagdulot ng halong sakit at pagmamalaki. Para bang nanatili ang anino ni Nestor sa kanilang masasayang ekspresyon at likas na kakulitan. Habang papalapit ang kanilang ikatlong kaarawan, naging mas maayos ang takbo ng buhay. Balanseng pinagsasabay ni Cristina ang trabaho niya sa marketing firm tuwing araw at ang freelance graphic design tuwing gabi, sakto sa oras ng pagtulog ng kanyang mga anak. Mahirap ang buhay pero nalalampasan niya ito sa bawat pagkakataon, hanggang sa isang araw, habang nasa parke kasama ang kanyang mga anak, nagkaroon ng di inaasahang pangyayari. Habang iniikot niya ang kanyang paningin mula sa mga tumatawang anak sa swings, biglang bumigat ang kanyang pakiramdam. Lumingon siya at parang tumigil ang kanyang hininga. Nandoon si Nestor, ilang hakbang lang ang layo, tahimik na nagmamasid. Ang kanyang mukha ay may halong pagkabighani at sakit na tumagos hanggang sa puso niya. Ang paligid sa parke ay tila naglaho sa kanyang paningin. Mas mukhang matured na si Nestor, mas pino, naka-flawless na suit at maayos ang buhok. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagtatago ng kakaibang lambot, isang emosyong hindi niya maipaliwanag. "Cristina," mahinang wika nito, palapit ng dahan-dahan. "Hindi," sagot niya, pabulong ngunit may halong tapang. Agad siyang pumwesto sa harapan ng kanyang mga anak. Protektado ang mga ito sa kanyang likuran. Napatingin si Nestor sa mga bata at ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. "Sila ba?" Hindi na natapos ang tanong, ngunit ang gulat at pagkabigla ay malinaw na makikita sa kanyang ekspresyon. Tumigil ito, tila nilamon ng bigat ng kanyang nadiskubre, at sa maikling sandali, mukhang lubos na napanghinaan ng loob. "Hindi sila sayo," biglang bulalas ni Cristina, isang depensibong kasinungalingan na lumabas sa kanyang labi bago pa niya ito mapigilan. Itinaas ni Nestor ang kanyang kamay, hudyat ng pagkalma. "Cristina," simula niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bahid ng pagkabalisa. "Huwag na nating gawing mas komplikado ito. Narito ako dahil gusto kong maging ama sa mga anak natin at iginagalang ko ang lahat ng nagawa mo para sa kanila." Huminto ang hininga ni Cristina. "Paggalang, tinatawag mo bang paggalang ang pag-iwan sa amin at pagkatapos ay biglang magpakita kasama ang abogado?" Lumambot ang ekspresyon ni Nestor, bagaman nanatiling matatag ang kanyang paninindigan. "Inaamin ko ang mga pagkukulang ko. Narito ako para itama ang mga iyon. Gusto kong maging bahagi ng kanilang buhay at umaasa akong papayag kang gawin natin ito ng magkasama." Tahimik na nanood si Marisol sa tabi, ngunit sa wakas ay nagsalita, bahagyang mainit ang tono. "Nestor, maaari kang gumanap bilang kanilang ama, pero dapat malinaw ang mga hangganan. Hindi patas na si Cristina na lang ang magdidikta dahil lang siya ang pangunahing nag-alaga." Nag-umpisang sumiklab ang galit na matagal nang kinikimkim ni Cristina. Hindi ito tungkol sa pagtatakda ng mga hangganan. Tungkol ito sa pangangailangan ng mga anak ko para sa seguridad. Isang bagay na ako ang nagbigay. Ngayon, akala mo ba basta ka na lang makakapasok at magpapanggap na ama dahil nakokonsensya ka? Lumapit si Nestor ng isang hakbang, ang mga matay nakatuon kay Cristina. "Higit pa sa konsensya ito, Cristina, pinagsisisihan ko ang napakaraming panahong nawala. Gusto kong bumawi sa kanila at sa iyo." Umiling si Cristina, bumilis ang tibok ng kanyang puso. "Hindi mo basta mabubura ang nakaraan, Nestor. Kailangan mong patunayan na karapat-dapat kang pagkatiwalaan bago ka maging bahagi ng kanilang buhay. Dapat mo akong bigyan ng pagkakataon," tugon niya ng malumanay. Ang kanyang pakiusap ay taos puso.
Nakasandal si Marisol, nakapamewang, ang mukha'y nagpapakita ng pinaghalong pagkabagot at determinasyon. Kailangan ito ng panahon, kailangan natin ng plano. Nanlamig si Cristina. Plano? Ibig mong sabihin, paraan para isang tabi ako? Hindi. Mabilis na sagot ni Nestor, nakikitang lumalala ang takot ni Cristina. Sinasabi kong magtulungan tayo. Dapat nating co-parent ang mga bata ng maayos, laging inuuna ang kapakanan nila. Napabuntong hininga si Marisol, tila pagod na. Subukan nating gawing maayos ito. Sa huli, ang layunin natin ay ang kapakanan ng mga bata. Naramdaman ni Cristina ang kanyang determinasyon na unti-unting nababawasan, ngunit nanatili siyang matatag. Hindi ninyo nauunawaan. Bawat sandali ng buhay ko ay para sa kanilang kasiyahan. Tiniyak kong maibigay ito sa bawat pagkakataon. Hindi ko hahayaang masira ito. Naramdaman ni Nestor ang bigat ng kanilang nakaraan at muling nakiusap, kaya't maghanap tayo ng paraan upang magtulungan para sa kanila. Sandaling tumigil si Cristina, ang isipan ay naglalaro ng iba't ibang posibleng kahihinatnan. Kailangan ko ng oras para pag-isipan ito. Kunwari lang, wika ni Nestor ng taus-puso. Ang tono'y nagpapakita ng sinseridad. Ngunit gusto kong malaman mo, narito ako para manatili. Nagbigay si Marisol ng isang ngiti, ngunit para kay Cristina, ito ay tila pilit lamang, isang maskarang nagtatago ng mas malalalim na intensyon. Sana'y makahanap tayo ng pagkakasundo para sa kapakanan ng mga bata, sabi niya, nanatiling puno ng tensyon ang paligid, isang marupok na kasunduan na nakasabit sa manipis na hibla sa gitna ng bigat ng magkasamang tungkulin at mga anino ng magulong nakaraan. Sa sandaling iyon, habang sinusubok nilang harapin ang hindi pamilyar na sitwasyon, iniabot ni Nestor ang kanyang kamay at hinawakan ang braso ni Cristina, isang tahimik na pakiusap ang makikita sa kanyang ekspresyon. Humihingi lang ako ng pagkakataon, bulong niya. Naramdaman ni Cristina ang pagsiklab ng halo-halong emosyon, galit na may halong bahagyang pag-asa. Hindi pa niya lubos na mapagkakatiwalaan si Nestor, ngunit naisip niyang may karapatan ang kanilang mga anak na makilala ang kanilang ama, at sa kaibuturan ng kanyang puso, isang maliit na bahagi niya ang umaasang nagbago na nga ito. Pag-iisipan ko, wika niya ng malamig, pinipiling bantayan ang kanyang mga salita. Pero huwag kang mag-aakalang makakapagdikta ka, hindi pagkatapos ng lahat. Nagliwanag ang mukha ni Nestor sa bahagyang ginhawa. Salamat. Ngunit tila galit si Marisol. Hindi ka seryoso, Nestor! Pinapaikot ka niya! Tama na, Marisol. Mabilis na putol ni Nestor, ang tono'y matalim. Ito ay tungkol sa amin ni Cristina. Habang umaalis si Marisol na galit, naramdaman ni Cristina ang malamig na determinasyon na bumalot sa kanya. Sandaling nagtagal si Nestor, ang mga matay tumama sa kanya. Seryoso ako, dagdag niya ng mahina. Gusto kong itama ang lahat. Pagkatapos ay sumunod siya kay Marisol, iniwang mag-isa si Cristina upang pag-isipan ang bigat ng sitwasyon. Gabi na nang nakahiga si Cristina, ang mga imahe ng mapagmataas na ekspresyon ni Marisol ay nanunuot sa kanyang isipan. Kilala niya ang larong ito, hindi lamang ito tungkol sa mga bata. Tungkol ito sa pagpapakita ng pangingibabaw, sa pagpoposisyon. Layunin ni Marisol na ipaalala sa kanya kung saan siya nararapat, upang ipakita kung saan dapat ang katapatan ni Nestor, ngunit buo ang loob ni Cristina na hindi sumuko. Kinabukasan, tinawagan niya ang kanyang abogado. Pinag-usapan nila ang bawat posibleng anggulo, bawat estratehiya upang protektahan ang kanyang mga karapatan at ang kapakanan ng kanyang mga anak. Pagod ngunit determinado, ibinaba niya ang telepono
mas handang ipaglaban ang kanyang pamilya. 2 linggo na lang bago ang kaso sa korte. Maaga pa lang ay nasa korte na si Cristina, puno ng nerbiyos. Naroon din si Nestor, ang mukha'y puno ng determinasyon, at kasama niya si Marisol, tulad ng dati. Napakabigat ng mga pagdinig. Inilarawan ng abogado ni Marisol si Cristina bilang hindi sapat, binigyang diin ang kanyang mga problemang pinansyal, payak na pamumuhay, at kakulangan sa suportang pangpamilya na nagbigay ng madilim na larawan ng kanyang kakayahan bilang isang ina. Kitang-kita na si Ginang Suarez ay hindi handang magbigay ng maayos na pamumuhay para sa mga bata. Mariing sinabi ng abogado, ang kanyang boses puno ng panlalait. Sa kabilang banda, si Gina Barro ay nag-aalok ng pundasyon ng katatagan, seguridad at isang mapag-arugang kapaligiran. Napakuyom ang mga kamao ni Cristina sa ilalim ng mesa. Ang kanyang galit ay sumiklab sa kawalang hiyaan ng kanilang mga paratang. Paano nila magagawang maliitin ang kanyang mga pagsusumikap at sakripisyo na ni minsan ay hindi ginawa ni Nestor? Napansin ng kanyang abogado ang papalapit na tensyon at tumayo upang magsalita ng mahinahon ngunit may determinasyon. Si Ginang Suarez ang nagpalaki sa mga batang ito mag-isa sa loob ng 3 taon. Siya ang naging kanilang tagapag-alaga, kanilang haligi ng suporta at pagmamahal, at ginawa niya ito nang hindi kailanman humingi ng tulong mula kay Gina Barro. Sa kabila ng mahihirap na kalagayan, tiniyak niya ang kanilang kaligayahan at kalusugan na nagpapakita ng kanyang dedikasyon at pagmamahal. Matapang niyang depensa. Umiwas ng tingin si Nestor, halatang hindi komportable, at iniwasan ang titig ni Cristina. Naramdaman ni Cristina ang kirot na lilito sa pagitan ng kagustuhang iparamdam sa kanya ang sakit at ang pag-asa na baka maintindihan niya ang kanyang mga pinagdaanan. Ang hukom, isang seryosong babae sa kanyang mga 50 taon, ay nakinig ng mabuti sa magkabilang panig. Ang kanyang ekspresyon ay hindi mabasa. Matapos ang sandaling pagninilay, hinarap niya si Cristina ng diretso. Ang kanyang boses malinaw at puno ng pag-iisip. Miss Suarez, simula niya, kinikilala ko ang iyong pagiging isang mapag-alagang ina. Gayunpaman, naniniwala rin ako na ang mga bata ay nakikinabang sa pagkakaroon ng parehong magulang hanggat maaari. Handa ka bang pag-isipan ang isang kasunduan sa pinagsamang kustudiya kay Gina Barro? Bumilis ang tibok ng puso ni Cristina habang tumingin kay Nestor. Ang kanyang ekspresyon ay tapat, halos desperado, isang anino ng lalaking dati niyang kilala. Matapos ang sandaling pag-aalinlangan, tumango siya. Oo, kagalang-galang. Naramdaman ni Cristina ang paggaan ng loob ni Nestor. May naaninag siyang kaunting pag-asa, baka kaya nilang mag-co-parent ng maayos, na nakatuon lamang sa kapakanan ng kanilang mga anak. Ngunit habang naghahanda siyang umalis, hinarangan siya ni Marisol, ang mukha nito puno ng galit. Nagkakamali ka, mariing sinabi ni Marisol, ang kanyang mga mata ay tila nagbabanta. Wawasakin kita, Cristina, tandaan mo ang mga salitang ito. Tinitigan siya ni Cristina ng diretso, ang kanyang pagkabigla ay napalitan ng matibay na galit. Subukan mo, sagot niya ng mahinahon, pero hindi mo kailanman maaagaw ang mga anak ko. Habang umaalis si Cristina, sigurado siya sa isang bagay. Ito pa lamang ang simula ng isang mas malaking laban. Ang kapaligiran ay puno ng tensyon at kawalang katiyakan. Ang mga bata na walang kaalam-alam sa mga komplikasyon ng batas ay nalaman lamang na ang kanilang ama, na dati ay isang abstraktong konsepto, ay ngayon bahagi na ng kanilang buhay, isang estranghero ngunit may hindi maitatangging pagkakahawig sa kanila. Kinailangan ni Cristina na aminin na nagsikap si Nestor. Bawat weekend, naroon siya,
Dinadala ang mga bata sa iba't ibang aktibidad, zoo, sporting events, amusement parks. Pinagtuunan niya ang kanilang mga hilig. Ang pagkahilig ni Mark sa soccer, ang interes ni Jimmy sa sining at ang pagkahumaling ni Simon sa matematika at mga palaisipan. Ngunit kahit sa kabila ng pagsisikap, nanatili ang isang hindi maalis na tensyon sa kanyang mga interaksyon, isang formalidad na napansin din ng mga bata. Habang pinapanood siyang magsikap na makipag-ugnayan, hindi maiwasan ni Christina na maramdaman ang sakit ng dati niyang pagkakanulo. Ako ang kanilang ama, mariing sinabi niya isang gabi matapos ihatid ang mga bata. Ang tono ay maingat ngunit matatag. Kailangan nilang malaman kung sino ako. Naiintindihan ko, sagot ni Christina, ang mga braso ay nakapulupot ng mahigpit pero litong-lito sila. Nestor, hindi mo pwedeng asahan na bigla kang magiging bahagi ng kanilang buhay at agad-agad silang magiging komportable sa'yo. Nanigas ang mukha ni Nestor. Ano ba ang inaasahan mong gawin ko, Christina? Ginagawa ko na ang lahat ng makakaya ko. Maging mapagpasensya, bulong niya. Ang mga mata ay tumingin sa mga bata sa sala, abala sa paggawa ng isang toring gawa sa mga blok. At mangyaring, iwasan mo munang isama si Marisol. Lalo niya lang ginugulo ang sitwasyon. Naghigpit ang ekspresyon ni Nestor. Si Marisol ang fiancé ko at magiging bahagi siya ng buhay nila, gusto mo man o hindi. Ang mga salita niya ay parang dagok, pero nanatiling kalmado si Christina. Kailangan mong gumawa ng mahirap na desisyon, Nestor, mahina niyang sabi. Sa pagitan ng pagpapasaya sa iyong fiancé at paggawa ng tama para sa ating mga anak. Bahagyang nagkaroon ng pagsisisi sa mukha ni Nestor, ngunit umalis din siya, umiiling. Hindi ako pipili, bulong niya. Makakahanap ako ng paraan. Ngunit alam ni Christina ang totoo. Isang problema si Marisol na tiyak na lilikha ng gulo. Ang problemang iyon ay sumiklab isang maulan na gabi ng Biyernes. Habang abala si Christina sa paghahanda ng mga bata para sa weekend kasama ang kanilang ama, isang katok ang dumating sa pintuan. Pagbukas niya, tumambad si Marisol, maayos ang bihis sa isang puting trench coat, nakasilong sa ilalim ng payong. Nasaan si Nestor? Tanong ni Christina nang may pag-iingat. Hindi siya makakapunta, sagot ni Marisol, pumasok ng hindi iniimbitahan. Ako ang pinapunta niya para sunduin ang mga bata. Naramdaman ni Christina ang pagigting, napansin ang reaksyon ng kanyang mga anak. Napaatras si Mark, mahigpit na hinawakan ang braso ni Simon habang si Jimmy ay nagtago sa likod niya. Tahimik na pinagmamasdan si Marisol nang may pag-aalinlangan. Hindi, maring tugon ni Christina, hindi sila sasama sa iyo. Tumaas ang kilay ni Marisol, ang kanyang tingin ay mas tumalas. Hindi ko kailangan ng pahintulot mo, Miss Christina. Tumindig ng matibay si Christina, harang ang daan ni Marisol. Lumabas ka ng bahay ko ngayon. Akala mo ba talaga kaya mong itaboy ako sa buhay nila ng habang buhay? Mariing sabi ni Marisol, ang mukha niya'y napuno ng galit. Magiging stepmother nila ako. Magiging bahagi sila ng pamilya ko. Hindi sila magiging parte ng pamilya mo, matapang na sagot ni Christina. Sila ang pamilya ko at hindi ko hahayaang pilitin mo si Nestor na... Napaka-ipokrita mo, sarkastikong tugon ni Marisol. Akala mo ba magagamit mo ang mga batang ito para maibalik siya sa iyo at baliwalain na lang ako? Ikakasal kami ni Nestor at kapag nangyari yun, titiyakin kong wala kang makukuhang kahit anong suporta mula sa kanya. Napasinghap si Christina sa bigat ng paratang. Hindi kailanman siya humingi ng tulong pinansyal kay Nestor. Hindi noong siya'y buntis o pagkatapos ipanganak ang kanilang mga anak. Ang ideya ng paggamit sa mga bata bilang leverage ay lalo pang nagpalala ng galit niya. Hindi ito tungkol sa pera. Maring sabi ni Christina, ang boses niya ay puno ng determinasyon. Ito'y tungkol sa kapakanan ng mga bata at ang pinakamainam para sa kanila ay lumayo ka sa kanila.
Napangisi si Marisol, ang ngiti niya'y nakakatakot. Hindi mo ba naiintindihan? Matatalo ka. Makikita ni Nestor na ako ang tunay na nagmamalasakit sa kanyang kinabukasan, ang aming kinabukasan. At kapag nangyari yun, kukunin niya ang mga bata mula sa iyo. Hindi mangyayari yan kahit kailan. Mariing tugon ni Cristina, halos pabulong, lalong lumapad ang ngiti ni Marisol. Magagawa yan. Biglang naputol ang kanilang pagtatalo nang may umiyak. Lumingon si Cristina at nakita si Mark, ang kanyang maliit na mukha ay puno ng takot. "Umalis ka!" sigaw nito. "Masama ka! Ayaw kita!" Tumakbo si Mark papunta sa kanyang mga kapatid habang tumutulo ang luha. Agad siyang niyakap ni Cristina, ang mga braso'y bukas para sa kanya. Nawala ang ngiti ni Marisol at ang kanyang tingin ay muling naging malamig. "Ikaw talagang..." "Lumayas ka," putol ni Cristina. Inilalagay ang sarili sa pagitan ng kanyang mga anak at kay Marisol. Nagkatitigan sila sa katahimikan na puno ng tensyon. Sa huli, inikot ni Marisol ang buhok niya nang may yabang, humakbang palabas at binagsak ang pinto. Habang umaalis siya, huminga si Cristina ng malalim. Ang kanyang puso'y mabilis ang tibok. Yumuko siya upang yakapin ang kanyang mga anak ng mahigpit, pinapakalma ang kanilang takot. "Okay lang mga mahal ko," bulong niya habang hinahaplos ang kanilang mga buhok. "Narito si Mami, hindi ko kayo pababayaan." Ngunit habang sinisikap niyang pagaanin ang loob ng mga bata, isang mabigat na katotohanan ang bumalot sa kanyang isipan. Hindi titigil si Marisol at natatakot si Cristina sa maaaring sumunod. Pagpasok ni Nestor sa kanyang dim na penthouse ng gabing iyon, agad niyang naramdaman ang mabigat na atmosfera ng hindi pagkakaunawaan. Nakaupo si Marisol sa sofa, may hawak na baso ng alak, ang kanyang mukha'y puno ng lamig. "Anong nangyari?" tanong niya habang inaalis ang kanyang coat. "Saan ka nanggaling?" ang tanong ni Marisol, malamig ang boses. "Nasa meeting ako," sagot niya ng maingat. "Akala ko sinabi ko na sa'yo." "Wala kang sinabi sa akin," sigaw ni Marisol, nagngangalit ang boses. "Ako pa ang nagpunta para kunin ang mga anak mo, parang delivery service lang." Kumunot ang noo ni Nestor. "Pumunta ka sa bahay ni Cristina?" "Oh, pumunta ako sa bahay niya." Ang boses ni Marisol ay mas lalong lumakas. "At kinailangan kong marinig na hindi ako welcome sa buhay ng mga anak mo. At narinig ko ang isa sa mga bata na sinisigawan ako na parang kontrabida ako." "Marisol, kalmahan mo naman." Sinubukan ni Nestor na pakalmahin siya, itinaas ang kanyang mga kamay. "Hindi nila ako naiintindihan dahil hindi mo hinayaang maging bahagi ako ng buhay nila." Sumigaw si Marisol. Tumayo mula sa kinauupuan. "Hinahayaan mo siyang itabi ako, Nestor. Binibigyan mo siya ng pagkakataong manalo." "Manalo?" ulit ni Nestor, litong-lito. "Hindi ito isang kompetisyon, Marisol. Mga anak ko sila." "At ano ako?" hamon ni Marisol. Ang mga mata niya'y nag-aapoy. "Pansamantalang kasama lang? Tagapagpainit ng kama mo habang nagdedesisyon ka kung gusto mo bang maging ama?" "Marisol, tama na," madiing sabi ni Nestor. "Hindi ito tungkol sa iyo, ito'y tungkol sa kanila." "Hindi, Nestor," sagot ni Marisol, mababa ang boses ngunit puno ng pagbabanta. "Ito'y tungkol sa atin at kung hindi ka magpapasya kaagad, baka mawala ako sa iyo ng tuluyan." Tinitigan siya ni Nestor, ang puso'y mabilis ang tibok. Mahal niya si Marisol, pero ang kanyang mga anak ay kanyang dugo at laman, inosente at walang kasalanan sa sigalot na ito. "Hindi ko sila pwedeng talikuran," mahina niyang sinabi. "Hindi na muli." Ang mukha ni Marisol ay napuno ng galit. Bigla niyang hinagis ang hawak na baso ng alak sa dingding at ang tunog ng nabasag na salamin ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. "Sige," sabi niya, ang boses niya ay malamig. "Pero huwag kang umasa ng simpatiya mula sa akin kapag inalis niya lahat sa iyo."
Umalis siya ng biglaan, binagsak ang pinto, iniwang mag-isa si Nestor sa madilim na silid. Nagpatuloy ang laban sa kustudiya ng maraming buwan, unti-unting nauubos si Cristina. Ang bawat pagdinig ay tila isang digmaan, kung saan paulit-ulit na tinutuligsa ng abogado ni Marisol ang kanyang kakayahan bilang ina. Sa kabila ng lahat na natiling matatag si Cristina, buo ang loob na hindi matakot o magpatinag sa presyur. Nahuli sa isang sapot ng emosyonal na salungatan, si Nestor ay natagpuan ang sarili na nasa pagitan ng dalawang mundo. Ang isa kung saan nais niyang mapanatili ang ugnayan sa kanyang mga anak, at ang isa kung saan sinubukan niyang iligtas ang lumalabong relasyon nila ni Vivian. Paulit-ulit niyang tiniyak kay Cristina ang kanyang dedikasyon sa kapakanan ng kanilang mga anak. Ngunit ang kanyang hindi pare-parehong mga kilos, tulad ng pagiging late sa pagbisita at hindi pagsipot sa mga mahalagang kaganapan sa buhay ng mga bata, ay nagkuwento ng ibang salaysay. Pagkatapos, sa isang hindi inaasahang pagkakataon, nakatanggap si Cristina ng tawag na nagbago ng lahat. Isang maaraw na hapon, tinawagan siya ng kanyang abogado upang sabihing si Vivian ang nag-file ng full custody ng mga bata, hindi si Nestor. Ginigiit ni Vivian na si Cristina ay emosyonal, na hindi angkop at mas makabubuti ang mga bata kung sila ay nasa pangangalaga nila ni Nestor. Si Cristina, lubos na gulat, ay halos pabulong na nagtanong, "Hindi niya ito pwedeng gawin, di ba? Hindi naman siya ang kanilang ina." Sa kasamaang palad, ginagamit niya ang kanyang kayamanan at impluwensya upang kumbinsihin ang hukom, mahinahong paliwanag ng kanyang abogado. Kailangan nating maghanda para sa isang mahirap na laban. Sa susunod na sesyon ng korte, nakaupo si Cristina sa katahimikan, gulat habang ang abogado ni Vivian ay naglarawan ng isang baluktot na larawan ng kanyang buhay na inaakusahan siyang sinasadya raw niyang gawing mahirap ang pakikibahagi ni Vivian sa buhay ng mga bata at pinapagalit ang mga ito laban sa kanilang ama at fiancé nito. Bumilis ang tibok ng puso ni Cristina habang tumingin kay Nestor na mukhang miserable at umiwas ng tingin. Hindi niya tinutulan ang mga paratang, hindi siya ipinagtanggol ni Cristina. Hinayaan lang niyang magpatuloy ang kwento ni Vivian. Sa sandaling iyon, naging malinaw ang isang masakit na katotohanan kay Cristina. Hindi ipaglalaban ni Nestor ang tama kung manganganib ang relasyon niya kay Vivian. Nang siya na ang magsalita, tumindig si Cristina at naglahad ng may paniniwala tungkol sa kanyang malalim na koneksyon sa kanyang mga anak, ang kanilang mga kakaibang ugali, ang kanilang tawanan at ang buhay na matiyagan niyang binuo para sa kanila. Lumambot ang kanyang boses habang inamin niya ang kanyang mga pagkukulang. Ngunit ang kanyang walang pag-iimbot na pagmamahal at dedikasyon sa kanyang mga anak ay malinaw na naramdaman. "Maaring hindi ako perpekto," diretsong sinabi niya kay Nestor, "pero mahal ko sila higit sa lahat at ipaglalaban ko sila ng buong lakas ko." Nanatiling tahimik ang korte hanggang tanungin ng hukom si Nestor ng isang mahalagang tanong. Sinusuportahan ba niya talaga ang marahas na hakbang na ito ni Vivian na kunin ang kustodya? Sa ilalim ng bigat ng sandali, nag-alinlangan si Nestor bago sa wakas ay sinabi ang kanyang pagsalungat, Hindi ko sinusuportahan." Kita ang galit sa mukha ni Vivian, ngunit mahinahon na sinabi ni Nestor, "Mali ito." Kinilala ng hukom ang papel ni Cristina bilang isang mapagmahal at maaasahang ina na nagwakas sa layunin ni Vivian. Umalis si Vivian sa korte, wasak ang kanyang ambisyon. Hindi nagtagal, natapos ang relasyon nila ni Nestor, na puno ng galit at pagtataksil. Naiwan si Cristina upang ipagpatuloy ang kanyang buhay, pinalakas ng kanyang pinagdaanan at panatag sa pagmamahal at tiwala ng kanyang mga anak.
Malaya mula sa impluensya ni Vivian, binago ni Nestor ang kanyang pamamaraan, pumapayag sa mas simpleng kasunduan sa kustodiya. Sa simula, ang kanyang mga pagbisita ay may bantay na unti-unting pinalawak habang naging mas komportable ang mga bata. Si Cristina, maingat na ibinabalik ang tiwala, ay tiningnan si Nestor hindi bilang isang kasosyo kundi bilang ama ng kanilang mga anak. Nadagdagan ang kanyang pagsisikap at kalaunan ay nagsimulang asahan ng mga bata ang kanilang mga katapusan ng linggo kasama siya. Gayunpaman, malalim ang mga emosyonal na sugat at aabutin ng mga taon, marahil ay mas matagal pa upang tuluyang maghilom. Naiintindihan ito ni Cristina, alam na hindi na muling magiging ganap na bahagi si Nestor ng kanilang masayang pamilya. Ngunit ayos lang yon para sa kanya, ipinaglaban niya ang kanyang mga anak at ang kanyang sariling kagalingan at lumabas siyang mas malakas. Isang tahimik na gabi, habang tinutulugan niya ang mga bata, ang tanong ni Simon ang nagpagulat sa kanya. "Mami," tanong nito, ang kanyang asul na mga mata ay puno ng pagtataka. "Babalik ba si Daddy para tumira ulit kasama natin?" Isang kirot ang bumalot sa puso ni Cristina, ngunit nagawa niyang sumagot ng banayad habang hinahaplos ang buhok nito. "Palaging magiging daddy ninyo si Daddy, pero hindi na siya babalik upang tumira kasama natin." Tila inisip ito ni Simon, ang kanyang batang mukha ay puno ng pagninilay. Matapos ang ilang saglit, bulong niya, "Okay lang iyon kasi nandyan ka naman." Nabalot si Cristina ng pagmamahal na nagdala ng banayad ng ngiti sa kanyang mukha. "Oo, nandito ako," mahinahon niyang sinabi, "at palagi akong nandito para sa inyo." Iniwan niya ang silid na may malalim na kapayapaan, isang senyales na ang magulong nakaraan ay tunay na natapos na. Habang dumadaloy ang mga taon, ang mga bata ay naging malusog at masayahing mga binata sa ilalim ng maayos na tahanan at mapagmahal na pangangalaga ni Cristina. Ang papel ni Nestor ay nag-evolve bilang isang panapanahong bisita. May distansya, ngunit halatang nagmamalasakit. Sa kalaunan, muling nag-asawa si Nestor, ngunit malinaw na nananatili sa kanyang isipan sina Cristina at ang kanilang mga anak. Samantala, si Cristina ay namuhay ng masagana, inilaan ang kanyang enerhiya sa isang lumalagong marketing firm na kilala sa integridad at pagiging malikhain. Ang kanyang personal na buhay ay simple ngunit masaya, isang patunay sa kanyang kakayahang magtagumpay mag-isa. Isang maaraw na hapon, habang nakatayo sa gilid ng soccer field, pinanood ni Cristina si Mark na masayang tumatakbo sa laro. Ang mga sigaw ng kanyang mga kapatid ay nakahalo sa ingay ng karamihan. Sa pagdama ng malalim na kasiyahan, napagtanto niyang kontento na siya, buo. Ang kanyang paglalakbay sa hirap ay nagdala sa kanya sa lugar ng kapayapaan at lakas. Siya'y higit pa sa isang survivor. Siya'y isang simbolo ng lakas at pag-asa. Habang papalapit sina Mark, Simon at Jimmy pagkatapos ng laro, ang kanilang mga mukha ay puno ng saya, binuksan ni Cristina ang kanyang mga bisig. Sa yakap na iyon, sa tawanan at pagmamahalan ng sandaling iyon, natagpuan niya ang pinakamalaking kumpirmasyon ng kanyang buhay. Ang buhay ni Cristina ay isang patunay sa tibay ng loob at ang hindi matitinag na pagmamahal ng isang ina. Sa kabila ng lahat ng pagsubok at tagumpay, nakapagtayo siya ng isang buhay na hindi lang nakaligtas, kundi namuhay ng buo, isang buhay na puno ng pag-asa, lakas at walang hangganang pagmamahal. Sana ay nahanap niyo ang inspirasyon sa kwentong ito. Kung nagustuhan nyo, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-like ang video na ito. Pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa aming mga susunod na kwento. Isang malaking halik para sa inyong lahat at inaabangan ko kayong muli sa ating susunod na kwento.